ako magsimula ay hindi ko maintindihan ba't maliit ang aking muka. Kailangan palakihin natin ang ating muka. So, paano bang mangyayari yan? Nako, dalo akong nawala. Ano ba yan? Ayan, okay. Iba pala yung thumbnail. You learn something every day, no, Miski? Matanda ng kalabaw, may natututunan pa. So anyway, ngayong araw pong ito ay pag-usapan naman natin yung mga medyo mabuting balita na lumabas doon sa conference status report o conference status hearing ni Tatay Digong. Hats off dito sa presiding judge ni Tatay Digong na si Joanna Corner, isang bihasang huwes po galing sa Inglaterra, no? Ano ba yung sinasabi kong dalawang mabuting balita na sinasabi dahil nga dito sa obserbasyon itong si Joanna Corner, si Judge Corner? Well, unang-una, yung siya ay nagsalita na siya ay nagkakaroon ng alinlangan na mag-schedule ng dire-diretsong paglilitis kay Tatay Digong dahil nga sa edad at sa estado ng kalusugan ni Tatay Digong na 82 anyos. Ano ibig sabihin yan? Well, kasi alam mo naman, hindi ring spring chicken itong si Judge Corner, no? So siguro naintindihan niya talaga anong epekto ng edad, hindi lang doon sa pang-araw-araw na buhay, kundi doon sa abilidad na humarap sa paglilitis. Kasi itong paglilitis nga ito, hindi gaya ng mga naunang pagdinig na sa kaso ni Tatay Digong, si Tatay Digong ay i-require na mag-attend. Dahil merong karapatan ang mga akusado na harapin ang kanilang mga nagsasakdal at ganun din, may mga karapatan din ng mga biktima di umano na harapin yung kanilang dinidimanda. No? So ang sabi niya, bagamat nagtakda siya na ang simula ng pagbibista ay November 30, hindi siya magbibigay talaga ng fixed dates dahil sa tingin niya hindi kakayanin ng dire-diretsong paglilitis. So ang iniisip niya ay magkakaroon ng break sa gitna ng kada linggo para naman makapagpahinga si Tatay Digong. Mabuting balita po yan kasi naghain na naman ang abogado ni Tatay Digong na si Peter Haynes ng panibagong motion para examine muli ang physical at mental na condition ni Tatay Digong para nga sa kanyang pagharap sa paglilitis. At ang sabi niya, karapatan naman ni Tatay Digong na every 120 days ay magkaroon ng ganyang examination at itong motion nga na ito ay hinain sa kabila ng report mismo ng registry na nag-confirm na talagang natutumba-tumba na si Tatay Digong. No? So, meron ng pag-amin na parang meron ng banta sa buhay si Tatay Digong dahil siya ay natutumba na maski siya ay naglalakad lamang doon sa loob ng detention facilities. At dahil po dyan, umamin na yung West na dumidinig sa kaso ni Tatay Digong na hindi po pwede talagang dire-diretso. At syempre, ang tingin ko naman, talagang pagbibigyan niya itong si Peter Haynes na ma-examine ang kondisyon ni Tatay Digong. Sa tingin ko, mabuti na rin na lumipat na tayo sa tribal chamber kasi parang wala tayong pag-asa dun sa pre-trial chamber judges. No? Well, di ko naman sila masisisi kasi nga nagkaroon ng mga motion para i-inhibit ang ilan sa kanila at pati yung prosecutor. No? So ito at least fresh start. Bagong abogado, wala namang kahit anong motion na hinain itong si Peter Haynes na pinapaalis ang kahit sinong West. So walang dahilan para pag-inita naman itong si Tatay Digong. Kaya sa tingin ko, nagiging mas patas itong trial chamber kay Tatay Digong kaysa yung mga pre-trial chamber na parang galit na galit kay Tatay Digong. Kung nakikita niyo yung mukha ng presiding judge dun sa confirmation of charges, kulang na lamunin niya yung mga abogado ni Tatay Digong. No? Anyway, ang pangalawang mabuting balita ay yung obserbasyon nitong si Judge Croner na napakadami namang beses na i-offer into evidence yung mga pananalita ni Tatay Digong. Mahigit 122 daw ang mga pagkakataon na sinasabi ni Tatay Digong na papatayin ko kayo mga biktima ng drug war. Ang sabi nga nung judge, kinakailangan pa bang i-offer yan? So ano pong indikasyon yan? Ang indikasyon niya na hindi niya masyado binibigyan ng halaga yung mga salita kasi politiko si Tatay Digong. Salitang politiko talaga yung mga bagay-bagay na yan. Bakit? Talaga namang ang pangako niya, lalabanan ng kriminalidad. Pero lalabanan ng kriminalidad sa konteksto na siya ay naging piskal, tagapagpatupad ng batas. Ibig sabihin, ang labanan within the rule of law at hindi naman sinasabi na baliwalain ng batas. No? So sa akin, good news din yan kasi kinikilala nitong presiding judge ni Tatay Digong na kahit ilang beses pa ulit-ulitin ni Tatay Digong yung mga ganyang salita na papatayin niya ang mga nanunulak ng pinagbabawal na droga, yan ay salita lamang. At kinakailangan na ipakita talaga yung intensyon na talagang
patayin or gawin yung sinasabi niyang pagpatay at hindi lang mga pananalita. Kaya nga, nagsabi siya, bakit pa baka kinakailangan na tanggapin into evidence yung mga yan na napakadaming beses naman pinapaulit-ulit na. Baka wala na nga yung evidentiary value kasi halatang-halata na salitang politiko lang yan. So mabuting balita po yan. So anyway, antayin natin ang susunod na mga kabanata. Pero so far, so good po. Ako po'y nakakatulog ngayon, kampante na itong si Peter Haynes at si Kate Gibson, ang pinakamagaling na mga abogado talaga na depenshan si Tatay Digong. Now, puntahan naman po natin itong aking asylum. Alam niyo, itong aking asylum, ako ay nagsasabit na ng mga documentation. No? At isang tanong sa akin, sino pa ba bukod sa iyo ang nasusupil ang karapatan? Well, nung una, ang sabi ko, si Tatay Digong lang, si BP Sara, at saka si Bato. Ngayon, dinagdagan ko. Ilan na bang senador yan? Bato, Bongo, Jingo Estrada, Cheese Escudero, Joel Villanueva, at ngayon, Robin Padilla, 6 na senador. 6 out of 24 na senador ngayon ang kinakasuhan ng gobyernong ito. Bukod pa dyan, ilang mga vloggers. 20 vloggers. Kasama na si Lorraine Badoy at saka si Ka Eric Celis, di ba? At saka si June Abines. At saka si Lorraine Badoy na talagang paborito kong kliyente na palagi nilang sina-cyber-libel at kinukontempt ng Kongreso. At iba pang mga vloggers no, na demanda. No? At syempre, nandiyan ang aking paboritong best friend, si Mother Dragon, the queen of all wanted of the Philippine government. Bakit ko makakalimutan si Mother Dragon? Bagamat siya ay Amerikana ngayon, talaga naman, whether be it in the Philippines or in the US, hinahabol ng kaso itong si Maharlika. No? So, anong ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin, talagang may katotohanan dun sa sinasabi nila na meron na tayong undeclared martial law. Bakit? Kita nyo ha? Sinusupil ang malahing pananalita ng mga vloggers. Okay? Never mind na wala masyadong mainstream media na sinusupil. Bakit? Kasi ang mainstream media, nakikipag-cooperate naman sa kanila. Bakit? Kasi si Tambaluslos ang may-ari halos lahat ng media installation ngayon kasama ng ABS-CBN, di ba? Pangalawa, pero yung ginagawa nila sa vloggers, kinakaladkad at kakaladka rin na naman sa Kongreso dahil sa isang resolusyon na sinusulong nitong si Congresswoman Garin. No? Talaga nang susupilin na naman ang mga vloggers sa kanilang kritisismo sa mga kongresista no? Sa panahon na importante na talagang bantayan naman itong mga congressman at saka mga senatong. Bukod pa dyan, ang mga senador. Talaga ng mga senador, kinakailangan supilin yan dahil ang mga senador, dahil sila ay mga elected with a national mandate, sila independyente at tumatayo laban sa mapang-abusong presidente. Sa pagsasampa ng mga non-bailable cases laban sa 6 sa kanila, ang mensahe ng presidente sa kanila ni Bangag, hoy, tigilan niyo ako, otherwise ikukulong ko kayong lahat. Di ba? So, meron pa. Siyempre, sa Kongreso, si Kong Biao Miao, anong nangyari? Dahil siya ay talagang bumibira at tinitira hindi lang ang presidente Bangag, kundi yung mga kasama niyang mga sa crock file na tinatawag niya, crock farm na tinatawag niya, ayan, hindi lang siya nasuspinde, meron pang kasong kriminal at meron pang possibility na siya ay ma-expel sa House of Representatives. At siya, wag natin kakalimutan, si favorite Vice Mayor ko, si Vice Mayor Respicio, dahil sa kanyang mga matatabang na salita, meron na rin kasong incitement to sedition. No? At hindi ako magtataka kung talaga ipakukulong din yan. So nakikita natin na yung panahon ng diktador na Marcos, ng panahon ng martial law, kung saan sinupil ang malayang pananalita, kinukulong ang mga kalaban, nangyayari muli. At kaya natin sinasabing undeclared yan kasi sang-ayon sa ating 1987 Constitution para hindi na maulit muli yung ginawa ni Marcos sa diktador senior, kinakailangan ang hudikatura at ang Kongreso sabay na magre-review ng paktual na mga basihan ng pagdedeklara ng martial law at saka ng legal na basihan. Ibig sabihin, hindi gaya dati na ang Presidente Marcos lamang ang nagdesisyon na dapat magkaroon ng martial law at tatanggalin yung karapatan ng taong bayan na magpiyansa habang sila ay linilitis. Yan po yung writ of habeas corpus. Ngayon, kinukulong ang mga tao, ginagamit mga non-bailable cases. Kita mo, ako non-bailable. Si Pastor Apollo Kibulo, non-bailable. Si Jinggoy, magiging non-bailable din yan. At saka kasama na rin dyan siguro sila Cheese Escudero at saka si Villanueva. Tapos syempre si Bongo at saka si Bato. Wala namang mga bail-bail yan dahil gusto nilang diretso na sa ICC The Hague. So para bagang suspendido na rin ang writ of habeas corpus dahil ang epekto ay kapareho ng
kawalan ng writ of habeas corpus, kulong ka. Pero ikaw, ang pagkakaiba ng diktador at saka ngayon, ginagamit ang common crimes, ang pinakapaborito nila ay human trafficking and plunder para ikulong na walang piyansa ang mga kalaban ng gobyerno. Parehong epekto, talagang panunupil sa karapatang pantao, panunupil sa kalaban ng gobyerno, pero walang martial law na po pwedeng madeklara na walang legal na basihan ng hukuman at ng legislatura. Di ba? Walang ya. Bangag nga, walang ya naman. At ang mga nagsasabi na ang nasa likod nito ay walang iba kung hindi si Satanas din. Dahil siya ay abogado, alam niya kung paano gagamitin ang batas para supilin ang mga kalaban ng administrasyon. Pilipinas, panunupil ka ba? Ako hindi na. Meron na ako non-bailable. Kaya sinasabi ko, tanggalin na natin sa pwesto ang mga bangag. Tanggalin na natin sa pwesto ang mastermind ng kurakutan sa Marcos. Tanggalin sa pwesto si Marcos Jr. Sipain natin siya gaya ng sinilipa natin ng kanyang ama dahil wala silang silbi sa mga Pilipino. Pag hindi pa kayo gumalaw para tanggalin yan, mauubos ang lahat ng mga naninindigan laban sa korupsyon, laban sa karukutan, laban sa mga addictus benedictus. Pilipinas, kailan pa kayo gagalaw? Kung naubos na tayo, wag naman po. Sobra na, tama na, now na. Palitan ang presidente, iluklok ang nasa tamang pag-iisip, BP Sara Duterte, now na, not in 2028. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po yung Spoksang Bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye.